Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang matatalakay natin sa wikang Arabic ay at-tafa'ulu fi hayatil muslim. Ibig sabihin ay ang pagiging positibo sa buhay ng isang taong Muslim. Anong ibig sabihin ng pagiging positibo? Ang tafa'ul ay yung pananaw mo, yung pagtingin mo ay mabuti. Bukas, makalawa, sa madaling salita ay sa future ay ang tinitingnan mo ay mabuti. Mabuti. Ang tafa'ul ay kabaliktaran ito ng tasya'um. Kasi ang tasya'um naman ay ang tingin mo ay negative. Ang tingin mo ay hindi mabuti, hindi maganda. Hindi maganda bukas, hindi maganda kinabukasan, sa future ay hindi maganda. Yun yung tasya'um. Ibig sabihin nito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang tafa'ul, yung pagiging positibo, yung sa English ay optimistic. Pagiging optimistic, isa ito sa katangian ng isang taong Muslim. Mapapansin mo yan sa mga kasamahan mo na mayroong pangarap, mayroong plano, mayroong magandang future, makakatulong, mayroong may babahagi. Kasi bakit? Kasi positibo. Lagi siyang sumusuporta sa tama. Lagi siyang sumusuporta sa magandang mga plano. Yung mga pinaplano ngayon ay nakikita niya bukas makalawa sa mga susunod na panahon na napakaganda. Yun yung tinatawag na optimistic. Yung positive ang nakikita niya. Kabilang dito mga kapatid na nananampalataya sa Allah, may magandang plano, may mabuting plano sa future, pero hindi siya napanghihinayan. Bagkus ito ay nagiging matatag ang kanyang loob, ang kanyang sarili. Kahit ano yung mga naririnig niya na mga negatibo o ano mang mga hindi magaganda na magiging sagabal sa kanyang plano, hindi siya nanghihinayang kasi positive siya. Nagiging matatag, nagiging buo ang kanyang loob. Bakit ganun ang buhay ng isang taong Muslim? Kasi ngayon ang utos sa atin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tira, wa khairuha al-fa'l. Sabi ni Propeta, walang pamahiin. La tira, walang pamahiin. Anong ibig sabihin ng pamahiin? Umaasa ka. Umaasa ka lang sa swerte. Yung pamahiin na tira, sa paliwanag nito yung sa mga naunang panahon ay bago sila umalis, ay inuuga muna nila yung punong kahoy. Kapag yung ibon ay dito lumipat sa bandang kanan, magpapatuloy sila kasi magandang ano yun. Positive. Ganun, positive. Pero pag dito lumipat sa bandang kaliwa ay hindi na sila magpapatuloy. Yung nakasalalay, yung mga gawain mo nakasalalay sa hindi desisyon, kundi nakasalalay sa mga bagay. Itatapon yung anumang bagay. Kapag ganito yun, okay. Kapag ganito, hindi okay. Tatamaan mo ng isang bagay. Kapag okay. Kapag hindi okay. Ganun yun. Yun yung pera. Umaasa ka sa, ibig sabihin, swerte. Umaasa ka sa yung mga pamahiin ng mga bagay na nakasanayan, nakaugalian, bulok na tradisyon ng mga unang panahon hanggang sa ngayon na mayroon pa rin na la tira. Anong sabi ni Propeta? La tira. Wa khairuha al-fa'l. Pero ang mainam dito ay al-fa'l. Anong ibig sabihin ng mainam dito? Ibig sabihin ba mayroong tira na mabuti? Hindi yun ang pakahulugan niya mga kapatid. Ang mainam dito, kang issue kasi doon, yung hinala mo Gumagamit ka ng anumang mga ginagamit para
lumabas, yun ay swerte, yun ay hindi swerte. Yun ay pamahiin. Ha? Pag meron kang nakita na pusa, ganun, mga ganun na bagay. Pero ang mainam nito, anong ibig sabihin ng mainam nito? Hindi yung mismo yung pera ang tinutukoy doon. Kasi ang tinutukoy dito ay yung paghinala, yung mainam sa pangitain na ito. Na pag hinala mo kasi mabuti, hinala mo kasi masama. Ang mainam dito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay al-fa'al. Anong ibig sabihin ng fa'al? Magandang pangitain. Anong ibig sabihin ng fa'al? Galing sa salitang tafa'ul, ibig sabihin ay optimist, positive. Kaya yung mga sahaba, nagtanong sila, Qila ya Rasulullah, wa mal fa'al? Usugo ng Allah. Ano ba ang ibig sabihin ng fa'al? Qala al-kalimatu salihah yasma'uha ahadukum. Ang mabuti, sabi ni Propeta, ang mabuting salita. Ang mabuting salita na naririnig ng isa sa inyo. Magandang plano, magandang suporta, magandang pagbabahagi, yan ang mga mabuting salita. Makikita natin kung ano yung katangian natin dito bilang Muslim. Ano bang katangian natin? Positibo pa tayo o negatibo tayo? Dito ba tayo nahuhulog sa tafa'ul o dito na tayo nahuhulog sa tasya'um? Nang tafa'ul ay yan ang pinupuri. Ang tasya'um ay yan hindi kinukonsinti ng ating pananampalatayang Islam. Kasi pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag mayroon tayong makita na magandang plano, mayroon tayong plano na maganda, huwag tayong mag-isip, nang isipin natin ay puro negative. Kasi al-kalimatu salihah, ibig sabihin kalimatun tayyibah, mabuting salita. Suportahan natin yun ng mabuting salita. At kung maglalabas tayo ng negative na salita, ay kinakailangan na sabayan natin ito ng solusyon na positive. Hindi puro negative ng negative. Magiging hadlang ka na hindi matutuloy yung magandang plano o kaya makakahawa ka sa iba dahil doon sa sinabi mo na hindi magandang salita. Negatibo. Kasi ganito, kasi ganon. Ang daming problema, ang dami pang pagdadaanan, ang dami pa lahat-lahat. Magiging negatibo. Kailangan pa natin ng ganito, ganon. Kung ano-ano ng mga sinasabi na magiging negatibo na, makakahawa ka na sa iba, ikaw ang nagiging dahilan ng tasya'um na ipinagbawal ng propeta, la tira. Walang pamahiin, walang paghahanap ng swerte, walang ibig sabihin negatibo. Kailangan ay positibo. Kailangan ay optimistic. Optimistic. Nakuha natin ang punto natin, mga kapatid. Kung maglalabas tayo ng negative, kailangan alam natin ito na positive. Alam natin ito ang solusyon. Kailangan natin yung nilalabas kasi mayroong solusyon. Kung wala tayong solusyon, huwag na tayong maglabas. Magiging dahilan pa yun. Tingnan niyo mga kapatid, na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga bagay kasi na minsan ay hindi natin gusto. Na isa yan sa paglikha sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid, ang Allah, may inihahanda ang Allah, may ibinibigay ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. May gusto ang Allah sa atin na mangyari. Na yung gusto nating mangyari sa ating mga sarili, mas higit na mainam yung gusto ng Allah na mangyari sa atin. Minsan, hindi natin gusto yun. Nandoon yung positive, nandoon yung magandang plano, nandoon yung para sa kabutihan, para sa lahat. Pero dahil doon, ay hindi mo man yun naintindihan, hindi mo naunawaan. Kung hindi mo naunawaan, yun yung sinasabi natin na andyan yung talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Marahil, ayon sa kahulugan ng talatang ito, marahil kinamumuhian nyo, hindi ninyo gusto ang isang bagay. Hindi ninyo gusto ang isang bagay. Pero gagawin ng Allah, gagawin ng Allah, hindi mo alam na gagawin ng Allah dito ang maraming mga kabutihan. Maraming mga kabutihan. Sumuporta ka na lang sa maganda, mabuti. Nakita mo na mabuti. Nakita mo ito ay alang-alang sa pananampalatayang Islam.
Sumuporta ka kasi hindi mo naunawaan yun eh. Halimbawa sa pamilya, nakita mo na galit ka na sa asawa mo, galit na galit ka na sa pamilya mo, na parang gustong-gusto mo na iwan talagang, pero hindi mo alam, mayroon doon na maraming kabutihan, kasi yung pamilya mo, kasi kahit saan ka pumunta, ina-update ka, tatawagan ka, kung ano-ano na, sawang-sawa ka na, pero hindi mo alam, وَيَجْعَلُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, hindi mo alam na mayroon doon, napakaraming mga kabutihan. Napakaraming mga kabutihan. Nagkaroon kayo ng anak, naging hafid yung anak ninyo, naging maalam sa pananampalatayang Islam, naging mabuting bata, hindi mo alam yun. Kasi ang Allah nagbibigay doon na napakaganda, napakaraming mga kabutihan na hindi natin alam na gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabagay, dumadaan tayo sa anumang mga, ibig sabihin mga pagsubok, anuman ang mga plano natin sa buhay, mayroong tinatawag ng mga pagsubok. Kaya tayo ay dapat maging optimistic, hindi magiging pessimistic, no? Hindi magiging pessimistic. Ibig sabihin ay positibo tayo palagi, huwag laging negatibo. Kayo nung aral sa ating pananampalatayang Islam ay laging positibo. Kung hindi positibo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iilan lang sila. Iilan lang sila, mga kasama niya, mga sahaba. Pero bakit lumawak? Lumawak ang ibig sabihin, ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Dahil sa pagiging positibo ni Propeta Muhammad sa digmaan, positibo si Propeta Muhammad, libo-libo ang mga kalaban, pero positibo pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang lagi nating tandaan. Huwag tayong umasa sa mga swerte, huwag tayong umasa sa mga pamahiin, magiging positibo tayo. Mayroon tayong plano na maganda, magiging positibo tayo. Hindi natin alam, hindi natin gusto, araw-araw, oras-oras, tinatawagan tayo ng ating mga guro na mag-aral. Pag nagbasa tayo ng Quran, ay lagi tayong kinukoreksyon. Para bang napapahiya tayo? Para bang nakakalalaki na? Para bang kung ano-ano, sawang-sawa ka na, ayaw mo na aatras ka na, wala na, lugi ka na. Pero magpapatuloy ka ng magpapatuloy, hindi mo alam, bukas makalawan, napakaraming mga lumalabas doon ay bibigay ng Allah ng mga biyaya. Natuto ka ng wasto magbasa ng Quran. Naturuan mo yung pamilya mo, naturuan mo yung anak mo, naturuan mo yung mga kaibigan mo, naibahagi mo sa iba hanggang sa ikaw ay mamatay, naibahagi nila sa maraming tao, ikaw ay mamatay, kasama ka doon sa sinertify ng propeta na hindi mapuputol ang gawain ng mabuti. Dahil sa ibig sabihin, positive ka. Ibig sabihin ay optimistic, mayroon kang mabuting hangarin, nakikita mo na balang araw ito ay magiging mabuti. Hindi ka mag-isip ng anumang mga balakid para hindi marating yung kabutihan na iyon. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din dito ay yung isipin natin yung mga biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na napakaraming biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na malaki man ito o maliit. Na hindi natin kaya itong bilangin. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. At kung bibilangin ninyo ang mga biyaya ng Allah, kailanman ay hindi ninyo ito mabibilang, hindi ninyo kayang bilangin ang biyaya na ipinagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na maliwanag din dyan sa mga maiksing sura, lagi natin natatalakay na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Tunay na ang kahirapan ay may kasamang kaginhawaan. Tunay na ang kahirapan ay may kasamang kaginhawaan. Yan ang lagi nating isipin. Ano man ang mga magagandang mga gusto nating marating, mga plano natin na mabuti, makakabuti, alam natin. Kailangan optimistic tayo, Huwag natin kalilimutan. Kailangan optimistic. Huwag tayong mag-isip ng negatibo. Ano man ang mga negatibo, kailangan automatic mayroon tayong solusyon. Ano man ang marinig natin ng mga negatibo, kailangan automatic na mayroon tayong solusyon. At umaasa tayo na, ibig sabihin, itong pagiging optimistic natin, ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag tayong bumitaw sa mga mabubuting mga hangarin natin, mabubuting mga plano natin, mabubuting gusto natin mangyari. Hindi lamang sa ating mga sarili, kundi sa ating mga pamilya, sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga tao na maaaring makikinabang sa anumang mga magaganda, mga mabubuti o mga mainam na mga hangarin alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating kalilimutan mga kapatid
na katangian ng isang taong Muslim sa kanyang pamumuhay ay ang pagiging positibo o kaya ay pagiging optimistic. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.